Performance ni Kai Sotto babantayan nitong FIBA dahil target niya nitong Pilipinas na makabalik dito sa Olympics after 52 years. And Krista Porzingis posibleng hindi na makapaglaro dito sa qualifiers dahil nga sa iniindang injury. Habang si Coach Tim Cone tiwala naman na mapupunan itong maiiwang pwesto nitong si AJ Edu at Jamie Malonzo. At ano nga ba ang kaibahan ng last Olympic qualifying tournament kumpara nga dito sa paparating na Paris Olympic qualifiers? Ayan. Yan po pag-uusapan natin mga kabasketball, pero bago yan, sana ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Salamat po. Ako po si Super Chris TV. Ayan kabasketball, tiwala pa rin itong si Coach Tim Cone na mapupunan itong pwestong maiiwan itong si AJ Edu at Jamie Malonzo dahil sa umpisa ay aware naman itong si Coach Tim Cone dito sa kalagay ni AJ Edu, kaya nga hindi niya ito tinanggal sa lineup dahil sa mga susunod na tournament kagaya nitong November meron uling FIBA qualifiers magagamit itong si AJ Edu. At dahil nga dyan ay inaasahan itong ating Team Gilas itong sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at Japit Aguilar na tutulong sa depensa laban sa mga big man nitong Georgia at Latvia dahil malalaki nga yung mga makakalaban natin. Pero ito mga kabasketball ito pong si Krista Porzingis possible na hindi na po ito makapaglaro mga kabasketball dahil meron nga po itong iniindang injury at hindi rin naging consistent yung kanyang playing time dito sa NBA Finals. Mag-a-undergo kasi ng surgery itong si Krista Porzingis mga kabasketball, so possible na hindi na nila paglaruin yan dito sa qualifiers. But that doesn't mean mga kabasketball na magiging madali ito para sa ating Gilas dahil alam naman natin na maraming reserve players at matatangkad pa rin itong Latvia at itong Georgia. Ayan. Almost complete na naman itong lineup ng ating Team Gilas mga kabasketball, no? At possible na baka ma-activate pa nga itong si Mason Amos dahil nga dito sa mga naging injury ng ating Gilas players. And sa malamang sa hindi, mas mapapaaga pa yung practice nitong ating Team Gilas dahil tapos na nga itong PBA Finals. So yung mga players na ine-expect natin dyan lalo sa SMC Corp, available na at makakapag-practice na dito sa Team Gilas. Kahit pa paano mga kabasketball, nandyan pa rin naman yung ating mga young bloods. Nandyan po itong sina KQ, Kevin Kembao at Carl Tamayo. So malaking tulong itong ating mga wingman, no, na nag-average ng height at least 6'7". Dahil wala nga si AJ Edu, pwede sila makatulong sa depensa. And sanay na naman maglaro yan mga kabasketball sa mga import at naglalaro po kasi yan sa abroad. Diyan sa Japan B-League. And alam naman natin, no, since Gilas Youth naglalaro na itong sina Tamayo at itong sina Kiambao. Kasama itong sina Kai Sotto. Kaya hindi na bago sa kanila yung FIBA. Hindi rin natin maaalis mga kabasketball na meron ding pressure dito sa Latvia. No, karamihan ng host team ine-expect na makakapasok dito sa qualifiers o dito sa Paris Olympics. So nung last Olympic qualifying tournament mga kabasketball, dyan yung ginanap sa Belgrade, Serbia. Sila yung naging host dyan kung saan yung mga Gilas Cadets na tinatawag sila yung lumaban dyan para dito sa ating Team Gilas. And pinangunahan nga yan itong si Coach Tab Baldwin. Sa ngayon dalawang players na lang yung original na galing dyan. Itong si Kai Sotto at itong si Carl Tamayo. Yung average na height nila dyan mga kabasketball 6'6" and under 23 years old yung ating mga Gilas Cadets. Ayan. Although natalo tayo sa Dominican Republic at yan sa Serbia, pero mga kabasketball binigyan naman natin sila ng mahirap na laban, no? Maganda yung pinakita nating laban doon at talagang close game lang yan mga kabasketball, hindi naman nila tayo natambakan dyan sa Serbia. Lumamang pa nga tayo mga kabasketball ayun nga lang hindi natin na-sustain yung ating atake. Syempre imagine mga kabasketball kulang pa sila dyan sa experience dahil karamihan na naglalaro dyan mga collegiate players lang mga kabasketball dyan sa Lasal at Ateneo. Pero nakita nyo naman yung ginawa nilang laban dyan, di ba? Pero kung tatanungin nila mga kabasketball, different story na ngayon itong ating Team Gilas dahil hindi na mga collegiate player yan. Composition na yan ng mga veterano, ng mga young blood, ng mga athletics, no? May mga shooting din sa labas. At syempre, ibang sistema na rin yung ginagamit. At mas matatangkad naman di hamak yung mga player natin ngayon sa Gilas. And most of all mga kabasketball, meron tayong veteran coach. So iba na yung umahawak ng ating Team Gilas ngayon. Dahil si Coach Tim Cone na yung head coach nitong ating Team Gilas.
Kaya sa tingin natin mga kabasketball, kung yung mga collegiate players na naglaro nung last Olympic qualifying tournament mga bata, di ba? Mga athletic mas lalo ngayon na mas matatangkad at mga veterano yung kasama nila diyan. So, ibang story yan mga kabasketball. So, mas malaki talaga yung chance natin diyan na makakuha ng panalo. At least makapasok diyan sa top 2 for each group. Yung kasi makakapasok sa second round Kaya masasabi natin kabasketball dapat ding maghanda itong Latvia at Georgia sa ipapakitang laro nitong ating Team Gilas. Ayan. Hanggang dyan mga kabasketball, salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.